Lourdes, good afternoon. Good afternoon, Lourdes. Good afternoon sa inyong mga tagapakinig at taga-subaybay. Para lang maunawaan ho namin. Kasi nagtataka kami, in 1 year, may limitation ho ba talaga yung pagiging lawyer mo sa isang sa isang case sa International Criminal Court? I think it depends on your engagement as a lawyer and with your client. No? So I think in the case of Duterte, and as established by the media and SOCMED, the documents, no, na 1 year lang ang engagement nila with Attorney Kaufman. So I think that is valid. At paano kung di ho payagan? Possible ba yun? Paano kung di naman pumayag? Kasi magpapaalam pa sa sa ICC. Paano kung di ho pumayag? Pwede ba yun, attorney? Possible? Ang abogado, so you cannot compel a lawyer to represent you, especially kung wala naman na kayong engagement or I think that would be justice for, you'll be working in justice to that represented person. Kung halimbawa ako, ayaw ko na sa'yo, ba't pa ako magre-represent sa'yo? Diba? Pero attorney, ano ho yung impact ng sitwasyong ito sa kaso ho ng dating Pangulo? I think for the case of President Duterte, isa ito sa magiging cost ng delay. No? Halimbawa, kasi ang bagong abogado, kung nakahanap na sila, ay magkakaroon pa ng pagkakataon or tiyempo para mapag-aralan ang mga ebidensya, ang mga papeles, and imagine, no, ang daming mga witnesses, ang daming mga dokumento, and in fact, during the confirmation hearing, narinig po ninyo na sinasabi nila na document evidence number 1, 2, 3, 4, 5, and all of this. So it would take a lot of time to prepare as well for the Attorney? Don, balikan natin, no? So, ang isang possible na epekto, no, ay yung cause of delay. Siyempre, kung ikaw ay bagong abogado sa isang kaso, kahit merong maayos na turnover pa yan, siyempre babasahin mo, di ba? Babasahin mo kung ano yung discarding ginawa ng unang abogado. Ano ang kanilang mga naihain at ano ang kanilang mga inilagay sa kanilang mga apila. Kasi hindi pwedeng paulit-ulit, di ba? Gagastos, sayang sa oras, mapapagalitan ng mga huwes. Parang normal din sa mga local case, mga local courts. So, sabi ni Attorney Taton, ang possible number 1 na effect ay cause of delay. Attorney, tama po ba? Yes, I'm sorry na wala ako, no. It could be a cause of delay because a new lawyer will take more time again to look into the documents, the number of witnesses, and even as to the theory of the case. No? So baka mag-iba din na kanilang appreciation ng mga facts, ng mga papeles, and mga ebidensya. Okay. Sorry, attorney, pero hindi ba to diskarte o hindi ba to style ng mga lawyers niya? Pwede mong tingnan sa ganyang paraan, no? Pero sa katotohanan lang, I think it could happen in an ordinary case even dito sa ating bansa. And especially that a lawyer-client relationship is based on trust and confidence. So if I am accused of something so serious, I don't want naman na ma-representa ng isang tao na hindi ako confident, no? And I don't know. Okay. Sa mga, kasi may iba-ibang, alam nyo kami, attorney, di naman kami abogado, pero ang dami ng abogado ngayon sa Pilipinas, di ba? Sa social media, halos lahat abogado na. Attorney number 1, no? Yung case ni Pangulong Duterte, hindi naman po, maapektuhan ng pag-alis ng kanyang dalawang abogado. Baka yung mga anti-pro sasabihin niyan, iniwan na kasi talo na, iniwan na kasi mahatulan na. The accused, no, we can properly call him now the accused. is and should be represented by a person, a lawyer of his own choice, no. So here pa makikita natin na pwede siyang pumili na sa kanya, pero kung wala siyang mapili o kulang ang budget, pwede naman siyang pagbigyan ng abogado, no, pwede siyang tulungan ng International Criminal Court as well. Kasi alalahanin natin that
he is still also presumed to be innocent until proven otherwise. Okay, so ano siya, pasok siya para mabigyan ho ng abogado, libre ng ICC? Kasi kung walang representation later on, no, Oh. I think there are mechanisms there that would allow the court to appoint, no, a lawyer for him. Kasi what if ayaw niyang pumili ng abogado just to avoid that? I mean, that is responded to by a rule specifically na para hindi tayo humantong doon sa pagkakataon na pwede siyang hindi pumili ng abogado para lang maiwasan ang kaso. Oh, ganun pala yun, ano? So kung pwede mo palang sabihin wala ka rin pera, attorney, no, para wala ka rin gastos? Ayan, ay pwede naman sabihin yan, pero the factual circumstances naman would prove na mukhang may pera naman sa maleta. Oh. Attorney, talagang may pera sa maleta. Attorney, sandali po, sa mga nakikinig ko sa atin, pwede ko bang isingit lang ito, ano? Ano po Okay. yung sinasabing warrant of arrest ni Senador Bato de la Rosa? Tapos mayroon po siyang subpoena. Konektado ho ba yun, attorney? Ang pagkakaalam po natin, walang public warrant Oo. na nakatayo, no, laban kay De La Rosa, and these are private ones because if it is released, pwedeng magtago, although alam naman natin na nagtatago na, no, si Senator, no. Pero pwede kasing pag nalaman yan, pwedeng iharas ang mga witnesses, ang mga ebidensya matago, at siya mismo magtatago, no. So there is a strong evidence of flight, especially na ang mga taong involved on this case are a certain senator or powerful individuals still, no? And ang mga victims natin, ang mga witnesses can be intimidated. Hindi, yung subpoena naman po, attorney, pwede ba yun? May bearing ba yun? Nilabas sa kanya ng DILG? Okay. Sa DILG na subpoena, I think that would relate to the local matter, no? Oh. Na I think that is being investigated by the DILG and the PNP dito sa local court. Remember that we have a local law on crimes against humanity as well. So ang ating batas at ating mga police ay may investigasyon na pwedeng gawin din because we have an existing law as well on that. So baka pwede ding that is in relation to the violations of such crimes under our own law. No? Kung hindi siya magpapakita, paano po yun? Ang ating batas naman at ating mga rules nagsasabi na pag ang individual na inimbitahan sa subpoena duces tecum or ad testificandum, may mga possible na penalty. Pero kung investigasyon lang ito, so the investigation may proceed and subject to the evidence presented, they may render their own report or recommendation, such as, for example, finding a probable cause na mag-file ng kaso laban sa kung sino man ang subject, like Senator Bato de la Rosa, sa tamang jurisdiction. Attorney, halimbawa ako si Senator Bato, lumabas ako. Alam mo, minsan may diskarte yung gobyerno eh. May lumabas ako, yung pala may warrant na. Pwede ba yung diretso na siya sa ICC? Kasi alam ko, if ever may issuance ng warrant, naka-red notice naman agad-agad sila. So, pwede, no, isang option yun because while we are not a party to the ICC or the Rome Statutes anymore, but we are still a member of that Interpol that could assist us also in terms of red notices and for the arrest, no? And remember that the crime against humanity is such a serious crime that all states have the right to fight against. Attorney, kayo ba di ba may accreditation yan sa International Criminal Court? Mayroong accreditation, ma'am. Oh, Yes. pero kayo po, accredited din po kayo? Hindi ako nag-process. But I am qualified, pero hindi po ako nag-process. But you're giving me
a hint to apply for accreditation. Thank you. Oo nga actually, attorney. And attorney, if ever no, alam niyo yung international law, ano po yung basa niyo sa kaso ni dating Pangulong Duterte? Kasi ang basa ko naman sa evidence presented, and we have been listening intently, and nabasa natin ang iba pang mga declarations and announcements. Pero alam naman natin na may mga redacted statements, etc. So I would think, and I can only surmise that there is a case of crimes against humanity, and at the same time, it's now the turn of the prosecution to really show the evidence in the proper time, and this is the right time during the hearing proper, the trial proper ng kaso na ito, no? Ang sa akin naman, based sa international law and sa mga rules and guidelines in the international tribunals, makikita po natin na ang international law ay may malaking pagtingin sa mga violations ng crimes against humanity, and these are so serious that in fact it's not merely a customary international law to fight against this kind of cases, kundi ang lahat ng states may obligasyon, no? May obligation as against the rest of the world. Attorney, maraming salamat sa inyong oras. Mabuhay po kayo. At sana sa mga susunod, kayo na po yung aming makita doon sa ICC at kumakatawan sa mga malalaking kaso, attorney. Salamat po. Maraming salamat at sana nga po. No? Thank you so much. Thank you po. DCXL. Pulso. Si Attorney Rodel